Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples, changing fortunes and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service, Deliver News. RMM
responsabling mga mamamahayag at your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. I-like, i-share at i-follow ang FB page ng Balitang Kasado at ganun din ang KBS RMM News TV. Halina po kayo, aking mga minamahal na tagapakinig. Ganap na alas 8:06 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kilo kong taga-subaybay. Ngayon po ay araw ng Huwebes. At syempre, 27 na po tayo ng buwan ng Pebrero, taong 2024. Kamusta na po kayo mga kaminamal kong mga kababayan? Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Hanggang dyan sa naabot ng ating palatuntunang gabay at patnubay. Welcome ang lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa ating palatuntunan. At syempre sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ganon din sa lahat ng ating mga kasundaluhan sa iba't ibang area ng ating buong bansa. At syempre ito po ay sa pangunguna po ng ating butihin ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Romeo Browner Jr. Magandang umaga sa iyong buting tanggapan, General Romeo Browner Jr. At syempre, ganun din po sa ating kay Major General Cirilo C. Balaor Jr. ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kasundaluhan sa buong bansa. Magandang araw po, naway ang kalakasan ng inyong pangatawan ay laging sumainyo at naway ang kapayapaan at katahimikan ng ating bansay palagi mo po ninyong mapangalagaan. At syempre sa lahat po ng ating mga magigiting at pasisipag ng mga opisyalis ng ating kasundaluhan. Magandang umaga din po sa samahan ng 2ID Fresh Corps. Sa pangunguna po ng ating butihing Pangulo nito, si Ate Pau de la Cruz Muhar. Ganun din sa ating mga kapulisan ng bansang Pilipinas, kay General Romel Francisco Merbel, ang Chief ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan. Ganun din sa ating spokesperson ng Philippine National Police, Brigadier General Jean Pajardo. Magandang umaga po kay Brigadier General Roger Quezada ng Regional Director ng Region 4B Mimaropa. At syempre sa lahat po ng kapulisan dyan sa Mimaropa. Ganun din sa kay General Paul Kenneth Y. Lucas ng ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon.
Likewise, sa Chief ng Public Information Office, R4A Calabarzon, kay Lieutenant Colonel Chita del Gawiran, at syempre, sa ating butihing tanggapan ng ating Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, Colonel Felipe B. Maragon. At syempre, sa lahat po ng kapulisan sa buong bansa, sa Mega Manila, sa Kabisayahan at sa Kamindanawan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre, binabati po natin ng magandang morning ang samahan ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangungunan ng ating Presidente Sergeant Major Donato Bellones. Yan. Vice President Kuyang Win Lawson. Secretary Ate Roderica Rivero. Ang auditor Kuyang Alan Bordeos. Ang treasurer Kuyang Jerry Acuno. At syempre sa lahat po ng mga board of directors ng Rizal Provincial Police Press Corps. Syempre ito po ay kinabibilangan ni na Kuyang Bernie Gamba, Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Tagicana, Ate Vicky Custodio, Kuyang Arman Patulot, Ate Cora Biernes. Ganon din si Kuyang Ricardo Eslita, Kuyang Dan Torbeles, at si Kuyang Mike Francesco. Yan. At syempre, ang bilang tumatayo po ng bilang chairman of the board, ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ganon din po sa ating taga-studio 2 mula sa kinaroroonan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos bilang bilang CEO, President, Publisher at Station Manager ng PBS, RMM News TV, Radyo na Diaryo pa. At syempre, ganun din po sa ating taga-studio 3 mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Lawson. At hindi lamang po yan, maging sa ating studio 4 dyan sa San Bales, sa kinaroroonan ni Kuyang Paul Aludo. Mapagpalang araw nga po ngayong araw ng Huwebes sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa mga mahalagang mga balita at information dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV, Radyo na Diaryo na, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Samahan po ninyo inyong abang lingkod sa loob ng 2 oras ang ating pagtatanghal. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman talaga gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maaasahan. Welcome po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alright, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! At syempre, sa lahat po ng ating mga nakatuning ngayong araw na ito, magandang umaga kay Judy Ann Namuco. Thank you for watching from Baco Oriental, Mindoro, sa ating Kasado Patroller, Patrol 47, Kuyang Dan Torbeles. Likewise, ganun din po sa kay Kuyang Lando Luto. Yan. Magandang umaga po kay Kuyang Chudi Soyman Jr., ating Kasado Patrol 47. Magandang umaga po. Siyempre, ganun din po sa taga-Perlas ng Silangan. Magandang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang mapagpalang araw. Ngayong araw ng Huwebes, 13 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Samantala, Escudero, binalangkas ang timeline ng impeachment. Pinag-uusapan ang iba pang isyu. Round 1. Lady, go! Samantala, dinitalye ni Senate President Francis Escudero nitong Martes ang inabangang timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara C. Duterte na nagbibigay diin sa pagsunod sa constitutional procedures. Sa isang press conference sa Sorsogon, nilinaw ni Escudero na malamang na hindi magsisimula ang impeachment trial bago ang huling bahagi ng Hulyo na nagbabasura ng mga haka-haka ng mga naunang pagsisimula.
Ang pinakamagang betsa ng pinaglilitis ay magiging Hulyo 29 o 30 pagkatapos ng pagkapatuloy na Senate. Kasunod na ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 28. Sabi niya, paliwanag ni Escudero bagamat inihain ang impeachment complaint bago ipagpaliban ang Kongreso, noong February 5 hindi maaaring magsimula ang proceedings hanggat hindi muling nag-convene ng mga mambabatas ng June 2. Ang proseso ng pre-trial kabilang na ang summons, issuance, pleadings, exchange ay malamang na umabot hanggang Hunyo 30. Kasabay ng pagtatapos ng mga termino para sa 12 senador dahil dito inaasahan niyang hawakan ng 20 Kongres ang bulk ng paglilitis. Kailangan nating tapusin ang mga patakaran sa impeachment, pangasiwa ng mga panunumpa para sa mga hukom ng impeachment. At tiyakin na ang due process ay itinataguyod ito sa isang legal na constitutional sa proseso, hindi isang minamadaling politikong maniobra, sabi niya. Samantala, itinanggi naman ni Escudero ang mga haka-haka na maaaring siyang maging vice-presidente kung matanggal si Duterte, na nilinaw ng kailangang mag-nominee ng ang Pangulo ng kapalit mula sa Kongreso. Napapailalim sa pag-aproba. Maling akala na ang Senate President ang susunod na pila. Ang Pangulo ang pumili ng kapalit na kailangang kumpirmahin ng dalawang kapulungan ng Kongreso, sabi niya. Ibinasura rin niya ang mga haka-haka tungkol sa kanyang 2028 political ambitions. Wala akong interes na tumakbo bilang vice-presidente o pangulo. Halos 30 taon na ako sa politika, mas gusto ko pang umatras at hayaan na lang ang ibang manguna, ang sabi niya. Pinaliit din ni Escudero ang mga alalahanin na maaaring destabilize ng national security and impeachment ni Duterte, na binigyang diin na ang proseso ay constitutional check sa mga public officials. Kung isinusente siya, wala siyang dapat ikatakot. Ginawa lang ng Senado at Kamara de Representantes ang kanilang trabaho, tiniyak ang pananagutan. Ang sabi niya ay binasura rin niya ang mga akusasyon na ang impluensya ng dayuhan lalo na mula sa Estados Unidos ay nasa likod ng kasong impeachment na nagsasabing walang kapanipaniwala na katibayan na sumusuporta sa gayong mga pag-angkin. Samantala, muling pinagtibay na Escudero ang pagbabawal ng administrasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators kasunod ng mga alalahanin ng mga illegal na aktibidad at panganib sa pambansang seguridad. Gayunpaman, binigyan din niya na ang Philippine Island Gaming Operations na nagpariyo sa mga patakaran ng paglalaro. Kung ang pugo ay nagkasama ng mga dayuhan, ang tigo ay kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Yon ang susunod na isyu na kailangan nating pag-aralan, ang sabi niya. Sa pagtugon sa mga alalahanin sa pamahagi ng tulong pinansyal sa panahon ng halalan, pinagtanggol ni Escudero ang pagpapatuloy ng mga programang tulong ng pamahalaan tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or For Peace at ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Hindi nagsimula ang tulong pinansyal sa ilalim ng administrasyong ito. Nagsimula ito sa panahon ng termino ni Pangulong Benigno Aquino III, pinagpatuloy ni Rodrigo Duterte at patuloy sa ilalim ng Marcos, ang sabi niya. Naalala niya ang kanyang sariling mga karanasan bilang gobernador nang siya ay pinagbawalan na mamahagi ng tulong sa panahon ng halalan. Mula noon ay binago na ng Commission on Elections ang kanilang mga patakaran na pagpapahintulot sa pamahagi ng tulong maliban sa panahong 10 araw ng election ban. Nang tanungin tungkol sa West Philippine Sea dispute, ibinasura ni Escudero ang mga mungkahi ng aksyong militar na binanggit ang parihong mga dadlang sa konstitusyon at sentimiento ng publiko. Tinalikuran ng Pilipinas ang digmaan bilang instrumento ng patakaran sa mga survey 0% ng mga Pilipino
ang sumusuporta sa armadong labanan dahil sa pagtatalo, ang diplomasya ang tanging opsyon natin, ang sabi niya. Sinuportahan din ni Escudero ang pagsisikap ni Pangulong Marcos sa palakasin ang alyansa sa mga international na kasosyo na nagsasabing kailangan ng isang pagkakaisang frente o panglabanan ang pagsalakay. Labing-siyam na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating pagsasaimpapawid ng mga mahalagang mga balita. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, tiyangko nakitang Senate slot ng admin nagpili ng up momentum. Round 1. Lady, go! Ang Senate slot na suportado ng Administrasyong Marcos, ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ay nakikitang dumanas ng pag-unlad ng suporta ng publiko. Habang nangangampanya at habang sabi nga'y nangangampanya ito sa iba't ibang panig ng bansa na may malaking turnout na sumasalamin sa matinding sigasig ng mga mamamayan sa mga kandidato nito at sa pananaw ng administrasyon sa pamamahala. Itinampok ni Navotas City Representative Tubi Tiangco, campaign manager ng alyansa, ang napakaraming pagtanggap ng lahat na mga campaign staff nito kamakailan sa mga pangunahing rehiyon kabilang na ang Lawag City, Ilocos Norte, lungsod ng Iloilo, Carmen, Davao del Norte, lungsod ng Pasay, Metro Manila, lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental at Victoria City sa lalawigan ng Negros Occidental. Ipinakita rin ng mga Pilipino ang kanilang tiwala sa alyansa at sa agenda ni Pangulong Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas, he said, and a news release nitong nakalipas na Martes. Kasama sa ticket ng alyansa sina dating Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Ramon Revilla Jr., Senador Pia Cayetano, dating Senador Panfilo Lacson, Senador Lito Lapid, Senador Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senate President Vicente Soto III, Senador Francis Tolentino, ACT, CIRS, Representative at dating Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, at Deputy Speaker Camille Villar. Kahit saan tayo magpunta, hindi may ikakaila ang sigasig. Gusto ng mga tao na mga leader na magsisiguro ng patuloy na katatagan at makabuluhang reforma, sabi ni Tiangco. Ayon pa rin kay Tiangco, nakita ang mga botante na sumasali sa mga campaign rally na masigasig na nakikinig sa mga plataforma ng mga kandidato na nakatuon sa paglago ng ekonomiya. Pagpapaunlad na rin ang instruktura at pagpapabuti ng kapakanan ng ating lipunan. Habang isinusulong natin ang ating kampanya, nananatili tayong nakatuon sa direktang pagkonekta sa mga Pilipino. Tiniyak na nauunawaan nila ang pangitain ng ating mga kandidato para sa mas malakas na bansa. Dagdag paniya. 23 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, picture, arestado sa entrapment operation sa loob ng DMW. Round 1. Lady, go! Arestado sa entrapment operation itong Martes
ang isang security guard ng Overseas Workers Welfare Administration or UWA na nakatalaga sa loob ng Department of Migrant Workers ng Mandaluyong City. Dahil sa illegal na pag-aalok ng pinabilis na serbisyong gobyerno kapalit ng pera, sa isang balita, sinabi ng DMW na nag-alok ang suspect na mabilisan ng appointment at certificate ng Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS kapalit ng 35,000 pesos kada aplikante. Ang PDOS ay isang libreng mandatory requirement para sa mga first-time overseas Filipino workers. Ayon pa rin sa DMW, ang suspect ay nahuli ng Migrant Workers Operation Bureau ng DMW sa koordinasyon ng Mandaluyong City Police. Inireport ng dalawang direct hire OFWs mula sa Calaca, Batangas na nakakuha ng trabaho bilang domestic workers para sa isang royal family sa Bahrain. Ang suspect, nagtatanong sila tungkol sa proseso ng PDOS na sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa kalawang papalapag nang lumapit sa kanila